Okay, so panoorin po natin to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nais po lamang namin linawin ang sinabi ni Doc na ito hinggil sa pagiging galit ng mga kamusliman kapag mabanggit ang ating religion. Tama po, nagagalit po kami. Opo. Sapagkat ayaw po namin iniinsulto ang aming religion. Sapagkat ang relihiyong Islam ay perpektong-perpekto. Kahit pagtatawanan man po ninyo, wala po kaming magagawa. Okay, pero religious of belief mo yan, kaibigan. I believe ang Arabic for kaibigan is Sadiq. So Sadiq, that is your belief, that is your faith, and walang makakatanggal sa inyo yan. Ang hindi lang kasi maganda rito, yung mga sinabi ni Doc Ron, hindi talaga maganda, di ba? Hindi naman nila siguro gustong manakit or mamaril or ganyan, or peaceful ba yan, tas meron pang insulto na ganyan. Naalala nyo ba yung yung Muslim na nagbigay ng tubig nung Semana Santa? 'Di ba? Nagkaroon ng itim na sareno noon. Tapos yung mga Muslim namimigay sila ng tubig. Ganun sila ka-chill. And ako kasi galing ako ng Jeddah, mga lords. And sinasabi ko sa inyo, isang hindi matatawaran sa kanila is yung spirituality nila. Pag sinabi nilang 5 beses sila magdadasal, 5 beses talaga sila magdadasal. Ano yun? On the dot yun. Now, si Doc Ron kasi talaga, tamang attack mode siya sa lahat ng tao na iko-content siya. And minsan talaga, nakakaapak ng ganito. Sabi ko, siguro, kung bibigyan ko ng advice si Doc Ron, iwas na lang siya sa politika at saka dito sa religion kung ayaw niya ng sobrang lalang backlash. Kasi ako, like for example ako, wala na shoot na ako sa politika Kumbaga, kinukot na ako kung saan-saan pag nagsasalita ako about sa politics. So, hindi ko na matatanggal yon. So, sakyan ko na lang. Pero, habang wala ka pa doon, habang pwede ka pang umalis ka. Kasi si Doc Ron kasi nasa, manosphere siya Nasa alpha male siya di ba? Yung mga fans niya, mga alpha Picho Papi Boys So, okay lang naman yon. Ngayon, sa ganito, Doc Ron, ang advice ko sa'yo, pagbigyan mo na sila. In fact, I actually agree with Banat Bay here. Minsan lang kami mag-agree sa lahat ng bagay. Dito kasi, nag-agree kami. Okay? Si Duterte, anong ginawa niya? Ayun, okay yun. Hindi, pero tanggalin natin yan. Ang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Hindi. We are hindi tayo Muslim country, hindi rin tayo Catholic country. Most of us are Christians here, but we are open to all beliefs, 'di ba? Kasi may freedom of belief tayo via our constitution. So walang isang controlling religion sa ating bansa. Kumbaga, Katoliko, Muslim, INC, born again, atheist, lahat tayo pantay-pantay. Kung yan ang paniniwala mo, yun ang paniniwala mo. And actually, agree ako kay Banat Bay. Can you believe that? Country to, Christian country, itong lugar na to. Mali Diyan yun. palang sabit na po siya. Exactly. We are not a Christian country. Ulitin ko We are not a Christian country. We are a country with many Christians. We are Pero a dominantly a Christian country. Pero we are not a Christian country. We acknowledge all religion here as equal through our constitution doon sa freedom of belief na tinatawag. So, alam ko, born again yata itong si Banat Bay. So, yung paniniwala ni Banat Bay, equal lang yan dito kay kapatid na Jamal. Di ba? Ganun talaga. tayo matatawag na Christian country. Why? Because there is a separation between the state and the religion. May separation sa ating batas sa state and the religion. We cannot apply the law of the religion sa law ng state. Oo. Sa Iran, kunyari sa Iran kasi, yung Islam is embedded sa constitution nila. Gets nyo? So, sila, matatawag natin na Muslim country yon kasi nga, I'm not sure kung tama ako, correct me if I'm wrong Kasi sa Middle Eastern country, mga Muslim countries yung mga yan, kasi nga yung constitution nila, yung paniniwala nila, or yung mga batas nila ang fundamental concept nun comes from Islam. Which is okay lang. Kasi siyempre, bansa nila yun, alangan naman turuan mo sila kung ano yung paniniwala mo. Sa atin kasi, no,
we don't have a single controlling religion because of that a separation of state and church. Tama si Banatbay. And we also have here your fundamental rights, 'di ba? Sa Bill of Rights natin, sinasabi that you are free to believe what you want to believe, 'di ba? Freedom of belief, 'di ba? Yun yung tawag doon. Is a separation between them. Nagkataon lang that we are a country majority Catholic. But we cannot say hindi bigyan halaga ang mga ibang relihiyon. Correct. Kalokohan ho yun. That's discrimination. Kaya binabanatan niya dito si Pangulong Duterte dahil daw ginawang holiday. Ewan ko siguro noon Hindi, pa. bakit wala namang problema kung gawin ni Duterte na holiday yun eh. Actually, and dapat lang naman talaga na kung may Pasko ang mga Katoliko, dapat din may equivalent ang mga Muslim doon. That's fair. Walang problema doon. Kung tayo, pwede tayong maniwala na every December 25 may Santa Claus, dapat sila din, pwede din silang maniwala na kailangan nila mag-fasting kasi yun yung tinuro ng religion nila. Whether or not you believe that or not, hindi yan nagmamatter, okay? Ang nagmamatter is yung paniniwala mo. If yan ay, sabi nga ni Idol dito, ni Idol Jamal dito, para sa kanila, perfecto yung religion nila. I agree, 100%. Bakit? Kasi paniniwala niya yun eh. Wala namang objective metrics kung sa religion kung tama or mali yung paniniwala mo. Basta paniniwala mo, edi live and let live. Ngayon, hindi ko maintindihan dito kay Doc Ron kung ano yung pinuputok ng butsi niya. Mali na kasi yan eh. I mean, naiintindihan ko kung kalaban mo yung mga YouTubers, kami, di ba? Okay lang yun eh. Wala ako nga, hindi na ako sumasagot dyan eh. Kasi pag sumagot ako dyan, parang hassle lang eh. Kasi anong mangyayari? Dudumugin ka ng fans niya. Tatawagin kang triple B. Tatawagin kang okay. Ay nako. Anyway, tuloy natin. Pero kasi nagte-trending ito eh. Kaya gusto kong punahin lang. Sa mga Tama. kapatid nating Muslim, hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Hindi Correct. I agree with Banatbay here. And kunyari sa amin kami sa GC namin, si Melo, tsaka si Garawi, tsaka si Comicsman, may mga religion. Ako din, syempre. Ako kasi non-believer ako. So minsan nagtatalo-talo kami, pero magkakaibigan pa rin naman kami end of the day. Hindi kami nag-aaway-away. Hindi kami nag-aaway-away and nagsosolian ng kandila because of our beliefs. Ganon din kami doon sa GC namin. And tama naman si Banatbay. I will agree with him dito sa punto na to na yung sa sinabi niya. Muslim. Hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Hindi ganito mag-isip. Ito, iba lang talaga tong ginagalawang mundo nito. Hindi ko alam kung saang mundo to gumalaw. Kung bakit ganito kabitter tong tao na to. Kasi ang branding kasi ni Doc Ron is yung old school na mga YouTubers. Yung old school na edgy masyado. 'Di ba? Kasi kung naalala nyo, alam mo kung sino naaalala ko sa kanya? Yung sila iDubbbz nung araw, sila Leafy. Yan yung naaalala ko sa kanya. Sobrang push ng ganong klaseng sophomoric na banatan. Although masasabi ko na kaya niya naman yung matalinong banat kung gugustuhin niya. Pero benta kasi yung meron kang ulti, diba? Yung triple B, diba? Ulti niya daw 'yon, 'di ba? Or ngayon meron ng bago, ano 'yon, yung BFS, parang ganun yata, nakalimutan ko eh. Pero ang sinasabi ko lang, part kasi ng branding ni Doc Ron yung ganung klaseng character sa social media. Kaso nga lang, tandaan natin na hindi naman kasi isang pelikula or isang TV show ang social media at ang pagko-content sa kapwa mo. Okay? The law applies din sa mga ganito. And also, nag-a-apply din yung mga taong iko-content mo kung anong sasabihin nila. In this very instant, mga Lods, I think tama si Banatbay at lalong-lalo naman si kapatid na Jamal dito. Hindi porke hindi pabor sa'yo yung isang bagay, ibig sabihin hindi na to valid, lalong-lalo na pagdating sa religion. This is why I really do not debate
on religion anymore. Nung bata-bata ako, medyo linalaban ko pa yon kasi pag INC ka kasi mahilig ka talagang makipag debate noon. Pero nung na-realize ko yung utos ng Constitution sa atin na we should respect everyone's belief equally, then I realized that debating on beliefs is something that I should not be delving in. Kasi paniniwala mo yan eh. There's really no objective way of measuring which belief is correct or not, especially in today's time. Ibig sabihin, yung Katoliko, yung Kristiyano, yung born again, yung INC, yung Muslim, yung Buddhist, yung mga atheist, or yung mga agnostics, all of them have very valid beliefs. Ang atin lang talaga, let's accept each other's difference. Sa politika lang hindi. Yun lang naman po yung sa akin for today, kaya mga